Give to Caesar what belongs to Caesar, and to God what belongs to God. Ano ba na nga talaga ang dapat nating ibalik o ibigay sa Diyos? E di, lahat naman tayo dito, lahat ng ating katangiang taglay, ang lahat ng ating mga ari-arian na tinatamasa ay sa Diyos lang din naman ang galing. No? Wala naman tayong maibibigay sa Diyos na hindi rin sa Kanya nagmula. No? We are simply stewards of the talents and the blessings that we have in life. Wala naman tayong aangkinin dyan habang panahon eh. Isang araw, you have to give up everything, no? Kaya nga nandito yung mga embalsamador ngayon, no? Mukhang inaabangan nyo kami, ha? Wag naman, walang ganyan na, no? Alam ko masisipag kayo. May kinikwento nga kanina sa akin, sabi nung misis, Tonyo, ikaw na ba yan? Oh, mahal. Ba't hating gabi ka na? Ang dami kasing trabaho eh. Pila-pila. Ang dami ngayong mga customer eh. Di ka na, matulog na tayo. Mauna ka na, mahal, tatapusin ko lang tong trabaho. Galit na galit yung misis, lumabas sa salas. Ano ka ba naman, Tonyo? Pambihira ka naman. Ikaw lang yata ang nag-uuwi ng trabaho sa bahay sa lahat ng embalsamador. Ganyan ba kayong kasipaging? Work from home, no? Nagdala ka ng patay sa bahay nyo. Walang ganyanan, no? Kaya nga, para sa atin, alam na alam ninyo ang katotohanan na wala tayong pwedeng angkinin sa mundo. Bahay ko. Sabi ng bahay mo, tenant kita. Paano niyong aangkinin ang isang bagay o ari-arian, wala ka na, nandyan pa? Wala ka na, nandyan pa yung bahay mo. Kotse mo, nandyan pa, wala ka na din. Wala tayong maaangkin na hindi nagmula sa Diyos. We are simply stewards, tagapangasiwa. Pakiulit. Yan lang ang ating trabaho sa mundo, na binigyan tayo ng mga katangian at ng mga biyaya para pangasiwaan natin ng mabuti. And as stewards, we use God-given talents for God-given purpose. Ang binigay sa inyong mga katangian, sabihin ng iba, katakot naman yung katangian ng embalsamador. Kung walang mag-embalsamo, di bumantot yung burulan, no? Malaking tulong yan. Kaya pala, pagpasok ko dito kanina, amoy formalin agad, no? Kayo pala ang mga magsisimba. Ba't ang sangsang ng amoy, no? Dumidikit yata sa balat yan. No? Kaya nga, di ba, we use our talents for God's purpose, hindi para sa ating layunin. At kapag hindi natin binabalik sa Panginoon ang para sa Kanya, tandaan po ninyo, nagtatampo din ng Diyos. Ano kayang mainam na mabibigay ko sa Diyos, Father? Ito na nga, ginagawa nyo na yung pinakamainam na magagawa ninyo na ibabalik sa Kanya, ang inyong pagsisimba tuwing araw ng linggo. Palakpakan nyo ang inyong mga sarili. Oo. Kasi nandito kayo para ipakita sa Panginoon na hindi kayo nakakalimot na ang lahat ng nasa inyo ay galing sa Kanya at ito'y pinasasalamatan natin. Bawat segundo, minuto, oras, araw, linggo, buwan, taon, kinikilala natin na lahat yan ay nanggaling sa ating Panginoon. No, as stewards of God. Kaya nakakapagtaka kasi, sasabihin ng iba, wala daw silang panahon, busy, abala. Bakit naman kayo meron? Iba-iba ba tayo ng panahon na tinanggap mula sa Diyos? Testingin ko IQ ng mga embalsamador, ha? Kung mataas. Ilang araw meron isang linggo? Tamo, walang tao. Ilang araw meron isang linggo? Nagkaroon bigla ng IQ, oh. Ilang oras meron isang araw? Matatalino naman pala ang embalsamador. Ilang oras meron isang linggo? Nawala na naman yung IQ. 168. Ilang oras ang hinihingi na para ibigay sa Diyos na Kanyang inaasahan? Isang oras lang. Wala daw panahon yung iba. 167 inyo eh. Hindi na nga hating kapatid yan.
No, lamang na lamang tayo, 167, gamitin nyo yan kung saan kayo masaya. Kung gusto nyong gawing libangan yung pagtawid sa EDSA, hanggat di kayo nasasagasaan, gawin nyo. Hindi kayo pipigilan ng Panginoon. Subukan nyo. Walang kamay na lalabas sa langit o tinig mula sa langit. Anak, masama yan, makadidisgrasya. Wala! Kung saan kayo masaya, masaya na din doon ng Diyos. Sa langit, walang basagan ng trip. No? Oo, totoo yan. Kaya nga, di ba, para sa atin, isa na lang yung hinihingi, hindi pa maipagkaloob ng iba. Alam nyo, sa mga taong bukang bibigyan, wala akong panahon, Padre. Maraming trabaho, maraming ginagawa. Sa mga taong laging bukang bibig, walang panahon, pagpunta nyo sa makipot na pintuan sa kabilang buhay at kumatok kayo, Panginoon, pakabukas ang pinto. Sabihin ng Panginoon sa inyo, wala akong panahon. Kayo ba nagbibigay ng panahon sa mga taong walang panahon sa inyo? Birthday ng anak ng kumari mo, pumunta ka. Pag birthday anak mo, pupunta yun. Kasi nagbigay ka ng panahon. Normal yun. Namatay tatay ng barkada mo, nagpunta kayo. O di ba? Ganon din yung kasunod nun. Sabihin pa niya, pare salamat, naglamay kayo ha. Huwag kayong mag-alala, makakabawi din ako. Pag namatay tatay niyo, no? Di ba? Normal yun. Pag nagbigay ka ng panahon, bibigyan ka din ng panahon. Kaya kayong mga nagbibigay ng panahon sa Diyos, ibinibigay nyo sa Diyos ang para sa Kanya. Pagkatok ninyo, bukas agad ang makipot na pintuan para sa inyong pagpasok. Asahan nyo na yan. At sa mga taong higit pa sa 1 oras, katulad ng choir, nagpa-practice yan. Ang mga sakristan, di lang isang misa. Yang mga yan, kahit ganyan na mga itsura nila, tignan mo, di ba? Mukhang naimbalsa mo na kahit hindi pa, ano? Yang mga yan, hindi na yan kailangang kumatok. Malayo pa lang yan, bukas na ang makipot na pintuan. Palakpakan ng mga naglilingkod. Kaya nga para sa atin, mungkahi ko na lang, payo ko na din sa inyo, kapag nandito kayo at binibigay sa Diyos ang para sa Diyos, linggo-linggo, try to be the best possible person you can become. Try to celebrate the Mass. Magdiwang kayo, magsaya, kumanta kayo. Mahirap kasi naman, Father, yung mga kanta ng simbahan, tsaka yung choir, mahirap yung kanta. Mahirap yung kantang pang-simbahan, pero yung kantang pang-adik, kayang-kaya nyo. Di ba? Kalimutan mo na yan, sige-sige maglibang, huwag kang magpakahibang. Mga adik. Dapat lang itawa yan. Ang problema sa babae, di dapat iniinda. Adik din ako eh. Hayaan mo silang pabor sa'yo, di ba? Pag ganyan ang mga kanta, nakakabisado nyo. Pag kanta pang simbahan, di kayo makakanta. When you sing, you pray twice. So sing. Pag nandun kayo, binibigay nyo na rin sa Diyos ang para sa Kanya linggo-linggo. Pagbutihin nyo na. Nandito na rin din kayo eh. Diba? Pag nandun ka na, gawin mo na yung pinakamain na magagawa. Makinig kayo sa mga pagbasa. Ang lahat ng nakinig sa mga pagbasa, pumalakpak ng may pagmamalaki. Kayo. Tungkol saan? Kita mo, palakpak pa ha. Nakalimutan ko, Father. Minsan kahit yung nagbabasa, hindi alam yung binabasa niya eh. Kasi inisip yung diction, yung korte ng bibig. The first reading. Japan, ganun. Tungkol saan binasa mo? Ewan ko. Yung mga iba naman, unang pagbasa, unang pagtulog. Ikalawang pagbasa, ikalawang pagtulog. Ebanghelyo, tulog na tulog. Sermon, uwi na! Paano kayo matututo? When you listen, you learn, and then you live. No, ganun lang naman sa buhay. Hindi kayo pwedeng mabuhay na kung ano man kung hindi kayo makikinig at matututo. So makinig tayo sa mga pagbasa. Sabihin pa diba, uy, sana nagsimba ka. Ang ganda sinabi ni Father. Talaga? Anong sabi? Ang ganda. Ano nga sabi? Kung maganda? Ang ganda-ganda.
Puro kaganda eh. Ano nga sinabi? Basta maganda. Nakalimutan ko. Well, misa wala kayong naaalala, kaya ako sinisimplihan ko lang talaga yung sermon eh. Dahil sa totoo, kahit din naman ako, pag masyadong maraming sinabi, nalilito yung utak ko kung anong tatandaan eh. Simple lang eh. Bigay sa Diyos kung ano ang para sa Diyos. At itong pagsisimba ninyo linggo-linggo, yan na yan. Huwag na kayong mag-isipan na kung ano mabibigay nyo mainam. Dahil natutuwa ang Diyos if you celebrate the Lord's Day. Amen? Iyan lang naman importante sa atin. Kapag kayo ay nagsisimba, try to participate well. Sumagot kayo. Pag sinabi ng pare, the body of Christ, anong sagot? Sabi ng iba, thank you. Binago na rin. Wala akong kamalay-malay. Sumagot kayo. Hihingi tayo mamaya sa prayers of the faithful. Sabihin nyo, may kailangan ba kayo? Then sabihin nyo, Lord, hear our prayer. Importante itong mga bagay na ito. Sana, as we go along this journey of life, na magwawakas saan? Sa kamay ng embalsamador? Hindi. Sa kamay ng Panginoon. Dahil siya ang nagmamay-ari sa ating lahat, pati sa mga embalsamador. Sa kamay din tayo ng Diyos pupunta. Nasa mabuting kamay tayo pag tayo nasa kamay na niya. At kapag naibigay natin sa Kanya ang Kanyang parte, always remember, God will surely bless you and open the gates of heaven for you to enter. Give to God what belongs to God. And remember this, if you want God to be your best friend, you have to give God your best time. Magandang umaga at pagpalain kayong lahat ng Diyos. Thank you for joining us. View our past broadcast on the St. Peter Community YouTube channel and St. Peter Community Facebook page. Don't forget to like, to share, to subscribe, and hit the bell so you can be notified on our upcoming activities. Maraming salamat po at laging tandaan, unahin natin lagi ang Diyos.